ang pinakapinagkakatiwalaan. ABS-CBN News and Current Affairs. Panig sa katotohanan. Panig sa bayan. Sa ulo na mga nagpapagang salita. Dalawang bagyo nagkasabay sa Pilipinas, isa pa nagbabanta. Walong patay ng ang motorista at President of the Corte ang Cagayan dahil sa landslide. 10 bayan sa Cagayan, binaha. 2 bayan sa Katanduanes, isolated village. Padre de Padilla, suspect sa massacre ng asawa, anak at gina. 2 anak critical. May 3,000 bahay na wala ng tubig. Marcos Highway binaha dahil sa nasirang water pipe. So help me God. Maroha, inilokong valor ng Liberal Party at pagpasok sa 2010. Kastong bigas Globis Speaker de Venecia, pinukuhay ng PCGC. 5 OFW, kinag-iwan ulo ng mga espiritu sa Jeddah, Saudi Arabia. Isis na namin sa Venezuela na pila sa paggamit ng teka sa snatcher. Suspect na ng 15 anyos na bata sa pinundo, nahuli. Pacquiao, nag-shooting na ng commercial sa Amerika. At Angel of Sin, pinulabog ang bahay ni Kuya. ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol World. Magandang gabi, Pilipinas! Nagbabalita ang inyo saan man sa mundo. Wala na ang naiulat na namamatay at 2 ang nawawala dahil sa bagyong Semina. Ang kakdang pagkalis ni Nina ang binabantay ngayon ay ang pagbabalik sa bansa ng bagyong Lando. Nagpapatrol, Jay Ruiz. Sa kasagsagan ng bagyong Nina kahapon at kaninang madaling araw, 8 katao na ang naitala ng NBCC na nasawid dito sa Camarines Sur habang isa sa Camarines Norte. Higit 100 milyong piso naman ang pinsalang dulot na magkasunod ng bagyong Nina at Lando sa paninim ng bigas, mais at gulay. Kasama rin dito ang mga palaisdaan at babuyan. Sa kabila nito, tiniyak ng Department of Agriculture na hindi agad tataas ang presyo ng mga bilihin. Ang total damage na po na ito ay nasa 0.05% lang po ng national food requirement. Kaya hindi po masyado itong makaka-apekto sa supply level natin. Sinisikap na ng Department of Energy na muling ibalik ang kuryente sa mga lugar na wala ng elektrisidad, samantalang minamadali ng DPWH ang pagsasaayos ng mga kalsadang naparahan ng landslide sa mga nasawi. Apat ang pinupirma ng DOH na naging biktima ng bagyo. Pinipilit po natin ma-confirm muna bago i-official report kasi may pagkakataon po na sometimes reported sila pero ang cause of death not related to the bagyo. 2 katao naman ang patuloy na hinahanap matapos mawala sa kabundukan ng Apayao. Sa ngayon, higit 30,000 pamilya o 140,000 katao ang pansamantalang nakatira sa mga evacuation centers. Karamihan sa mga ito ay nasa Bicol Region na nauna na nagsiuwian pero nagsibalikan ang malamang pabalik sa bansa ang bagyong Lando sa daming mga evacuees. Binabantayan maigi ng DOH at DSWD ang posibleng outbreak ng cholera at diarrhea. Isa sa mga problema pagka nagkakaroon tayo ng evacuation camp at meron tayong congestion doon ay ang sanitation at kung hindi natin ito tututukan ay magkakaroon po ng disease outbreak. Doon sa mga areas na hindi tatamaan ng Nina, pwede na umuwi. Pero dahil may dadating na Lando, kailangan i-maintain yung mga evacuees doon sa pinanggagalingan ng flood zone and lahar zone. Bagamat papalis ng bagyong Nina ang nakambang pagbabalik ng bagyong Lando ang siya ngayong natutulak sa NDTC na magsagawa muli ng preemptive evacuation para hindi na lumobo ang bilang ng mga biktima ng magkakasunod na bagyo. Jay Ruiz, Patrol ng Pilipinas.